natin yung araw. Bumababa na ng bumababa, halos napakainit na ng panahon. Kung papansinin po natin yung ating kapaligiran, mapapansin po natin na halos lahat po ng tao, kasama na po kami ron dahil kami tao din. Lahat na po ng tao ay abalang-abala sa paghahanap buhay. Hello! Wala pong masama maging abala tayo sa paghahanap buhay. Napakaganda po niyan. Dahil sabi po sa isang bahagi ng kasulatan, huwag pakainin ng tamad. So, dahil ang tao ay abalang-abala sa mga intindihin sa buhay na ito, wala na pong panahon ang iba. Hindi po lahat, pero halos karamihan. Wala na pong panahon para pumunta sa bahay-sambahan, para pasalamatan, para purihin, luwalhatiin ang dakilain ng Diyos Ama na lumikha sa sangkalahatan sa buong sanlibutan. Diyos na nagbigay ng kanyang taglay na buhay. Nakakalungkot po. Dito walang kapatid, walang kapamilya. Kahit anak mo, kapatid kita, pamangkin kita, anak mo, hindi mo kayang iligtas. Pero ito ang sasabihin namin sa inyo ngayong hapong ito. Hindi kami magdadala ng bagong relihiyon sa inyo. Hindi ipinako ang relihiyon sa krus ng Kalbaryo. Ang ipinako sa krus ng Kalbaryo ay ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo na nagbuhos ng kanyang buhay, nagbuhos ng kanyang dugo. Alam po ba na bawat isa sa atin na sa pamamagitan ng banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo ng Panginoong Hesukristo, inubos at pinatay ng lahat ng kasalanan ng lahat ng taong naniniwala at nananalig sa Diyos. Sa pamamagitan po ng banal na buhay na isinakripisyo ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, lahat ng karamdaman ng mga taong nanalig at nanampalataya sa Kanya ay pinagaling. At sa pamamagitan ng buhay niya sinakripisyo sa krus ng Kalbaryo, ang sino mang mananalig sa Panginoong Hesukristo may kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ang kanyang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Alam ko pong lahat ng tao dito ay nananampalataya sa Diyos. Amen? Pero lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Hello? Purihin ang Panginoon. Lahat po ng naabot ng tinig na ito, inaanyayahan kayo ng Panginoon. Sabi po sa isang bahagi ng kasulatan, kapag narinig mo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag mo ito ipagwalang bahala. Baka wala nang dumating na hain para sa iyo. Sa dami na po ng lingkod ng Diyos na dinala dito. Kapag hindi pa rin po tayo nakinig, si Lord po ang hahatol sa atin God's time. Kung dito pa lang hindi natin matanggap yung init ng araw, pag napunta ang tao sa impyerno, nakakaawa. Hello? Hindi po ako magme-mensahe. Introduction pa lang po ito, humanda kayo sa mensahe ng Panginoon. Dahil pagpapalain kayo. Hello? Ayan, purihin po ang Diyos. Gusto ko ba ipakilala sa inyo, si Pastor Nelson po ay kilalang-kilala na natin dito. Inihingan ko po na tumayo po si Pastora Rowena at ang kanya pong brother husband. Ayan, si Pastora Rowena po ang ipinadala ng Diyos na mangangalaga sa lugar na ito. Siya po ang mangangalaga. At naniniwala po ako na ang bawat isa sa inyo pagpapalain ng Diyos sa pamamagitan ni Pastora Rowena. To God all be the glory po. Ayan, palapakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastora. Ayan. At ngayon po, hindi pa po natin ibibigay, pero aawit po muna tayo ng isang awit. Yan. Awit muna tayo. Masaya-saya naman. At siyempre, meron po okasyon din, hindi po tayo magtatagal. Respetuhan lang po yan eh. Okay. Pagod na yung awit, pero walang pagod sa Lord. Tayo po natin tumayo. Wala mo ng gitara sa susunod. Pakalampagin po ito natin sa salita ng Diyos. Hallelujah. Ang buhay niyo po ba ay nakakabagot? Ang buhay ba ay punong-puno ng alalahanin? Okay. Paikot-ikot lang ba ang buhay natin? Na parang wala lang? Nakakapagod lang? Pakinggan niyo ang mensahe ng awitin ng Panginoon. Sa awitin pa lang kung susundin natin, siksik-liklig at pagpapalang umapaw. Sabi doon, give Him all. Ibigay daw natin lahat kay Kristo at siya po ang bahala sa atin.
Ayan. Kung walang sigla ang iyong buhay, na para bang paikot-ikot lang, ang pangarap mo'y walang katuparan, ilaga kay Kristong paanan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak, na bigong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak, na bigong pangarap, lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Ayan. Hindi pa ako si Sarah Heronimo. Pero kapag inaawit natin isa Panginoon, mas magaling ako doon. To God all be the glory. Ayan po. Sabi doon sa inaawit, kung ang buhay mo'y paikot-ikot lamang, ilagak mo kay Kristo yung mga pusong wasak, yung ating mga problema at mga suliranin. Ilagak natin kay Kristo. 100%. Sabi po ng Matthew 11:28 na tayo na po'y lumapit sa Diyos at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Ano po? Okay.